Gandang araw po mga lods. Ang ayusin natin ngayon itong makina kasi meron tumutulo dito sa ilalim. Ito siya mga lods, napakaraming tulo ng kanyang makina kapag galing tayo sa biyahe. Pag hinto natin, pag park natin ng motor ay meron ng tumatagas na langis. Tsaka bago pa naman yung kanyang magneto kit. Kaya ngayon titingnan natin ulit kung ano yung saan galing yung tulo dito sa kanyang makina. Kaya basang-basa pa yung kanyang potres dito sa ilalim. Merong mga lamat ng langis. Ayan mga lods, napakarumi, dumikit na yung mga langis at saka yung alikabok at buhangin dito sa ilalim ng kanyang potres kasi napakalakas ng tulo dito sa kanyang makina. Meron pa dito sa sahig. Buksan natin itong kanyang cover para makita natin at ma-check natin sa loob kung ano yung nangyari kasi napakadelikado kapag naubusan ng langis o bumaba yung level ng langis dito sa ating makina kasi baka mag-overheat. Kasi kapag na-overheat yung makina natin ay malala yung gastos dito at masisira lahat yung mga nasa loob ng kanyang makina. At kapag nangyari yun ay mapapagastos talaga tayo kasi mahal yung mga pisa dito sa TMX, lalong-lalo na kapag genuine yung mga pisa na bibili natin. Kaya habang maaga pa at hindi pa siya lumala ay agapan na natin. Kaya ayusin na natin ito. Buksan natin itong kanyang cover dito sa kanyang flywheel para makita natin kung ano yung nangyayari dito sa loob. At para kapag nakita natin kung ano yung problema dito ay actionan na natin. Kung merong palitan natin ng bagong oil seal o mga o-rings dito sa loob ng kanyang makina. Kasi yan lang ang kadalasang nasisira kapag may tulo yung inyong makina o oil leak. Kung wala namang basag dito sa loob ay yan talaga yung may kasalanan o merong problema. At huwag nating hayaan na may tulo yung makina natin kasi napakadelikado at magastos pa kapag nasira ang makina natin. Kaya ngayon buksan natin yung kanyang cover dito sa kanyang flywheel para makita natin sa loob. Ayan, ito na mga lods, nabuksan na natin, natanggalan natin yung kanyang cover dito sa kanyang flywheel. Titingnan natin yung kanyang ilalim ng kanyang flywheel kung meron bang lamat ng langis o meron bang basa. Ayan, tuyong-tuyo yung ilalim ng kanyang flywheel. Ibig sabihin, okay pa yung nilagay natin na magneto kit, yung mga o-ring dito sa kanyang flywheel. Kasi kapag galing dito sa flywheel yung tulo ay dapat basang-basa dito sa ilalim. At dito at nakita natin dito galing yung mga langis sa kanyang engine sprocket. Dito yung basang-basa sa likuran ng kanyang engine sprocket. Kaya ang gagawin natin, tatanggalin natin itong kanyang engine sprocket mismo para makita natin ng maayos. At least nakita na natin na dito pala galing yung langis sa kanyang engine sprocket. Kaya ngayon titingnan natin yung kanyang engine sprocket oil seal at saka tatanggalin natin itong kanyang engine sprocket mismo. Tanggalin lang natin itong 6mm na tornilyo niya dito sa kanyang engine sprocket o dito sa kanyang fixing plate. Mga lods, natanggal na natin yung tornilyo ng kanyang fixing plate o dito sa kanyang engine sprocket, dito sa kanyang lock. Yan, natanggal na natin yung fixing plate mismo. Ngayon, hugutin natin itong kanyang engine sprocket kasama na yung kanyang kadena. Yan, dati nilagyan ko to na gasket oil dito sa gilid. Tagal na rin itong naka gasket oil dito sa gilid. At ngayon, bumigay na talaga itong oil seal. Tingnan natin kung saan dumaan yung langis. Ito yung nilagay natin gasket oil mga lods. Dumaan dito, hindi siya makadaan yung langis dito. Tataga siya dito sa gilid kasi merong gasket. Kaya sa tingin ko dito siya dumaan sa gitna. Kaya ngayon tanggalin natin yung engine sprocket oil seal o drive axle oil seal. Kaya ngayon bago natin tanggalin itong engine sprocket oil seal ay bibili muna tayo ng bagong engine sprocket oil seal. At ito na mga lods, nakabili na tayo ng engine sprocket oil seal sa Skygo. Maganda po ito, matibay po ito mga lods kasi Skygo genuine po ito. Itong oil seal na binili natin, matibay at saka napakamura lang ito mga lods. Around below 100 lang ito mga lods, 100 pesos. Kaya ngayon excited na akong ikabit ito mga lods. Tanggalin ko lang muna itong lumang engine sprocket oil seal at mamaya ipapakita ko sa inyo kung saan nanggaling yung oil o langis o kung saan dumaan dito sa kanyang oil seal. Ipapakita ko sa inyo kung ano yung nasira dito sa kanyang engine sprocket oil seal at bakit ito nasira. Medyo mahirap itong tanggalin mga lods, medyo matigas. Dukutin lang natin ito. Dukutin lang natin ng dahan-dahan. Ngayon gumalaw na siya mga lods. Ngayon palitan na natin itong flat screw ng mas matulis. Palitan natin ng long nose mga lods. Tapos dukutin natin ulit mga lods. Tagaan talaga ang pagdukot dito mga lods.
Dahan-dahan lang. Ayan, natanggal na rin sa wakas yung matigas na oil seal. Lumambot rin siya sa katagalan. At ngayon mga lods, panoorin nyo kung paano ang tamang pagkabit ng oil seal. Takpan lang natin ng plastic, tapos dahan-dahan nating ikabit yung oil seal. Suot lang natin, sama na yung kanyang plastic, yung kanyang balot mga lods. Yan ang ginamit ko para hindi magasgas o masira yung oil seal. Tanggalan ko lang itong plastic dito na ginawa nating panangga para hindi siya magasgas yung bagong oil seal natin. Saka para maiwasan nating mapunit o mabutas yung inner part ng ating oil seal. Doon pa naman dumaan yung langis doon sa lumang oil seal na pinalitan natin. Doon tumagas yung langis sa bandang inner part ng ating oil seal, kaya kailangan nating ingatan itong ating oil seal na bago. Para matanggal itong plastic ay putulin lang natin itong sobra dito sa bandang ibaba. Ayan, naputol na natin. Ngayon, diin lang natin ng konti at natanggal na rin natin yung ginamit natin na plastic dito sa gitna, dito sa bagong oil seal na kinabit natin. Tapos sabay diin na rin, ididiin natin itong oil seal dito sa outer. Diin natin itong kanyang oil seal. Lapat na yung oil seal na kinabit natin. Tapos na nating diin ng konti. Ngayon, double check natin, pantayin natin yung pagkadiin ng oil seal na ikabit natin. Kasi medyo matigas itong ipasok mga lods. Daan-daan lang tayo dito mga lods, kasi kapag nasobra ay magiging pantay yung pagkakalapat ng oil seal. At okay na mga lods, naikabit na natin ng maayos itong bagong oil seal. At ngayon ikakabit na natin ulit yung engine sprocket, yung kanyang fixing plate mga lods. Na mga lods, dahan-dahan natin ikabit para masubukan natin to mamaya. Pag nangyari sa inyo ito mga lods, kapag mayroong tumutulo sa inyong makina ay alam nyo na yung gagawin ninyo. Ito lang yung titingnan ninyo, itong kanyang flywheel oil seal, o-ring, tapos yung or magneto kit, tapos itong engine sprocket oil seal, at saka titingnan rin ninyo yung spindle oil seal. Ayun mga lods, lagyan lang natin to ng tornilyo mga lods, at pagkatapos ay subukan natin to mamaya mga lods. Paanda rin natin, painitin natin yung makina, tapos patayin natin, tapos tingnan natin kung meron pa bang tumutulo dito sa kanyang makina. Higpitan ko lang to mga lods, kasi napaka-importante na huwag kalimutan na higpitan itong tornilyo na dito sa kanyang fixing plate mga lods, para hindi matanggal yung engine sprocket natin. Kasi kapag nangyari na nakalimutan natin na higpitan itong tornilyo niya dito sa kanyang fixing plate at natanggal itong ating engine sprocket, posibleng delikado ang inyong makina, baka mabasag, at tapos delikado rin tayo kasi baka ma-stuck up yung kadena at saka hindi na maikot yung gulong, at delikado tayo, baka madisgrasya tayo sa daan. At ito na yung lumang oil seal na pinalitan natin mga lods. Ang nangyari pala dito ay lumutong na itong oil seal, tumigas na itong nasa gitnang parte ng oil seal at nawala na yung pagka-rubberize, kaya pala tumagas yung langis kasi hindi na niya maipit ng maayos yung shafting ng ating drive axle, kaya unti-unting lumalabas yung langis dito. Ngayon malakas na talaga yung tagas niya kasi masyado nang maluwag yung butas niya dito sa gitna, kaya lumulusot yung langis dito sa kanyang oil seal. Ngayon mga lods, subukan na natin kung meron pa bang tagas itong makina. Madalas mga lods dito sa flywheel yung merong tagas itong oil seal niya dito, at saka tapos yung mga o-ring or magneto kit. Hihira lang mangyari na dito sa may bandang engine sprocket yung tumagas, kasi kadalasan itong flywheel talaga yung nasisira dito, kaya tumagas yung langis o tumutulo yung langis sa isang makina tulad nitong Team X. At dito ngayon ito yung nangyari kasi magalaw din itong engine sprocket, kaya nasira yung kanyang oil seal, tumigas na sa init ng makina, kaya tumagas yung langis. Okay na mga lods, ride safe sa lahat, sana may natutunan kayo. Peace, I'm out.